Alam na nila na nag-resign na si VP Sara. Kinakausap pa na tumulong, tulungan na ikampanya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? VP Sara tinanggihan si PBBM na ikampanya ang admin na nakakatawa, no? Matapos ang lahat, clueless eh. O parang si BBM clueless na nagaganap talaga sa kapaligiran, no? Na ikampanya yung mga admin senatoriables. Ganon din po, in fairness po, tinanggihan din ni VP Sara yung tatay niya na ikampanya. Okay, pero may basic difference yun. Okay, ito po, ang significance po ng mga matataas na survey ni VP Sara. Kung papansinin niyo po, before po siya mag-resign, yung mga survey na ginawa before siya mag-resign, may pagbaba po, di ba? Bumababa yung kahit siya pa rin pa pinakamataas, pero may pagbaba po. Pero dahil nag-resign siya, tumaas na uli yung kanyang rating. Okay, may ano yun eh. May kahulugan po yun. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Okay, si VP Sara po, tinanggihan niya si BBM. Tignan nyo kung gaano it's either clueless o sagad-sagarang manggagamit. Alam niyo yun? Alam nila yung nangyayari. Alam natin lahat yung nangyayari. Yung Duterte at mga Marcos, wala na yan, no? Matagal na. Huli na nga si VP Sara. 'Di ba? Yung deklarasyon ni VP Sara nung sinabi niyang wala nang unity. Dahil actually sarcastic 'yun eh. Yung pagkakasabi ni VP Sara na wala na unity, dahil ang unity naman ay naganap lang yan nung eleksyon. Dahil tapos na eleksyon, wala nang unity. Ako, ang paniniwala ko ron, sarcastic yung pagkakasabi niya nun. Kasi ganun yung pakiramdam niya eh. Di ba? Election lang pala yung unity. After ng election, wala na pala. Tignan niyo yung pronouncement niya, yung pinag-usapan natin kanina. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign niya, yung personal. Ano yung personal? Yung sa kanila ni BBM. Ano yung sa kanila ni BBM? Yung mga pinag-usapan nila, kaya siya napapayag. Napakasimple nung sinasabi ni VP Sara. Meron silang usapan, kaya siya napapayag. Di ba? May usapan sila kaya napapayag na mag-BP. Isa yun sa dahilan kung bakit siya nag-resign. O di kahit na hindi natin alam, mukhang i-detalye niya sa susunod. Ang sinasabi niya, hindi tinupad ni BBM yung mga ipinangako sa kanya, kaya siya napapayag. Kasi ayaw talaga ni VP Sara ng tumakbo. Gusto niya mag-mayor eh. Okay. O tapos ngayon, naganap na ang lahat, nag-resign na siya. Hanggang sa nag-resign na siya, may pronouncement pa rin si PBBM na makikita natin sa eleksyon kung si VP Sara ba ay administrasyon o oposisyon. Hanggang sa kahuli-hulihan, no? Talagang yun nga, dalawa lang, no? Is either clueless talaga siya sa nagaganap or matindi talaga yung pagiging mangga nilang pamilya. Yung pamilya nila matindi talaga yung pagiging mangga. Yun lang po mapapaliwanag ko ron. Wala nang iba. Akalain mo, yan po, sa mga nakikinig po na anti-Duterte at pro-Marcos. Pakinggan nyo yung presidente nyo. Kala ko ba ang lakas-lakas nyo? Survey na nagsasabi na hindi kayo malakas dahil kulelat si Martin. Ngayon, nabisto na gustong patulungin ni PBBM si Inday Sara. Sa akin, ano na po yun eh, yung talagang desperadong moves. Kung talagang naniniwala sila na matindi yung suporta sa kanila ng tao, bakit kinakailangan mo pa yung alanganin ka? Alanganin na sila kay VP Sara eh. Ganun po sila kadesperado. Kasi kung malakas kang tao, katulad natin, malakas tayong mga BBM, nag-aalanganin pa lang si Tolentino. Tinabla na natin, di ba? Sinabi pa lang ni Bato na hindi namin alam kung tatakbo ba yan o doon tatakbo sa kabila. Tablahin na natin yan kung nag-aalanganin ka. Malakas tayo. Tayo tunay na malakas. Yung Duterte ang tunay na malakas. Yung naglalakas-lakasan. Alam na nila na nag-resign na si VP Sara. Kinakausap pa na tumulong. Tulungan na ikampanya.
Ganun kapopular si BP Sara eh. Pero syempre, nabago na po yan, no? Mas popular na. Mas popular na ngayon. Nakalimutan ko lang po, pag-uusapan din po natin yung PIP. Ito po, hindi na po sa Southeast Asia. Yung mga unang pinag-uusapan natin, Southeast Asia. Ngayon po, sa buong mundo, ikalima po, ang City of Manila na pinaka-worst na syudad pagdating po sa seguridad. Grabe, no? Worst tayo. Pero ganyan na po ang balita. Alam nyo noon, nung panahon ni Duterte, may mabalitaan lang na bumaba tayo na rating. O hindi tayo mga worst, ha? Yung mataas pa rin pero bumaba lang. Ito na yung mga dilaw, no? Babanat na yan. Pero ngayon, tahimik pa rin, no? Worst na yung Manila. Ikalima na, tahimik pa rin. Then, bukiki lalo yung admin natin. Lilipas din yan. Then, bukiki, hayaan lang, lilipas din yan. Wala na po, hindi na po. Kayo na po nalilipasan. Actually, hindi na hinahanap si BBM eh. Sa lahat eh. Komento ni BBM, hindi na hinahanap. Napupunan nyo ba? Lahat na nang hinahanap, ano masasabi ni BP Sara? Teka muna, huwag kayo magmadali. Yung mga kalaban ni BP Sara, huwag nyo madaliin. Hindi pa siya presidente. dati, tatandaan nyo, nakikipag-unahan si Leni Robredo. Pag may statement na si Leni, hanapin, nasa ng presidente? Nasa ng statement ng presidente? Ngayon po, wala na naghanap. Alam na ng tao, hindi yan kikibo. Matagal po yan. No? Matagal na naman yan. PIP po sa wars o sanay na lang. Nakasanayan na. Hindi na kumikibo sa mga brownout. Sa NAIA. Hindi na po kumikibo sa lahat. Sa Pogo, hindi pa kumikibo. Kumibo na ba sa Pogo? Lahat po ng kapalpakan. Wala na pong kibuan. Pinalipas na. Kayo na paglilipasan. Okay. Wala na eh. Ayaw na kumibo eh. Tapos ngayon pahinga. Siguro may nakatakda ngayon mamigay ng ayuda. Kung marunong kayo magbasa ng sitwasyon, hindi kayo natutulungan ng ayuda. Sabi ko nga sa inyo eh, sa mga marunong magbasa, ang ayuda, sinong natutuwa sa ayuda? Yung manabigyan. Sigurado ba kayo na majority? Yung pinupuntahan yung probinsya, majority no, nabibigyan nyo? Hindi nyo nabibigyan yung majority nun. So, ibig sabihin nun, no? Mas maraming galit sa ayuda. Kasi noon, nung panahon ni Duterte, talagang ang daming namimigay ng ayuda bukod sa gobyerno. Meron pa namimigay ng mga private, yung mga medyo mayayaman. Diyan nga sumikat si FLM, di ba? Bigay ng bigas. O meron pa mga community pantry. Di ba? Talagang sagana sa ayuda nun. Tapos yung mga tao ng gobyerno, dahil tuloy ang sweldo, hindi kami binibigyan ng ayuda. Okay lang sa amin yun. Kasi talagang eto nangangailangan ng ayuda, yung mga walang trabaho. Pati OFW may ayuda. Eh ngayon, lahat gusto nyong bigyan. Hindi nyo kayang bigyan ng lahat. 110 million yan. Kakapusin kayo yung 500 billion. Kaya pabor sa amin yan. Dahil alam ng mga tao sa probinsya nang nabibigyan ng ayuda, yung mga malalapit kay kapitan, mga tao nila, nila mayor, di ba? May epekto ba yan sa survey? Tagal nyo na namimigay ng ayuda, wala pa rin ah. Okay, ito po, usapin po ng survey. Taas po ni BP Sara, no? Before po tong survey ng Pulse Asia, napuna natin yan, di ba galit na galit ako? Sabi, ang banat nila, bumababa yung survey, yung rating ni BP Sara, bumababa naman talaga. Pero, bumababa rin sila. Alam nyo kung bakit pare-parehong bumababa nun? Yan na yung tapos na kasi unit team eh. Papaliwanag ko lang ha. Yung unit team kasi Marcos Duterte, wag na tayo magbulahan. Yung mga iba, wala naman yan. Angkas lang yung iba yan. Marcos Duterte yan. No? Parehong malakas. Malakas na malakas. Kaya ngayon, nagkakanya-kanya na. Yung mga Marcos na lang. Pag sinarvey sila, Marcos na lang. Yung mga Duterte, tayo, tapos na yung unit team, Duterte na lang. So, ibig sabihin, hindi talaga bumaba yung nahati na talaga. Nabiyak na yung unity. Yan na yung epekto ng pagkawala na unity. Dati kasi, pareho silang antaas pa kasi unit team pa yun eh. Yung boto nila, yun pa rin yun eh. Yung mga unang buwan, yung mga unang taon. Pero etong biyak na unit team, yan na talaga yung boto. Kaya kung si BP Sara nangunguna pa rin, pinapakita nila. Bumababa si BP Sara. Pwede nga yun kasi nga nagkakanya na eh.
Wala na ngayon na yung mga Marcos na lang sila, hindi na sila Duterte. Yung mga Duterte, lalo na. Ngayon, dahil ang dami ring nabudol sa mga Marcos, Duterte na rin sila ngayon. Ang point ko lang, before tong mag-resign si BP Sara, may pagbaba talaga. Pero ngayon, ang taas na. Ibig sabihin, mas marami yung ayaw talaga sa Marcos. At nakita nila na nung nag-resign si BP Sara sa DepEd, natuwa po yung mga tao. Kasi kasabay yan . Ngayon, hindi pa ina-announce ni BP Sara dyan na tatakbo yung 3 Duterte. Kaya, magdiwang na kayo. Tulpo-tulpo, sige. Pag lumabas yung survey na in-announce na ni BP Sara yung Dutertes, makikita nyo pasok yung 3 Duterte. Dati pa yan . Ang alam natin, si Digong lang, kinukumbinsi pa yan . Kinukumbinsi pa yan. Doon na nga, doon, kita nyo pumapasok sila dito, sabi, Marcos kami. Bakit kayo narito? Okay lang kayo dyan, di ba? Matutuwa ko niyan kasi, una, naaasar na kayo ngayon. Pero malay nyo kung nag-aalanganin na kayo. Ma-convert. Wala tayong magagawa. Gusto nila magpa-convert. Okay. Ano yung pagkakaiba ng pagtanggi ni BP Sara? So, malaki po yun. Malaki po yung diferensya yun. Yung BP Sara, survey result before siya mag-resign, tsaka ngayon. Yung approval tsaka trust rating ni BP Sara tumaas ngayon kasi wala na siya sa gobyerno. Nakuha nyo? Kaya tataas talaga yung trust rating ng tao. Mabuti naman na tumalis ka na riyan. Mabuti naman at dinistansya mo na yung sarili mo dyan. Lalo na pag nagsalita na si BP Sara. Kung ano yung dahilan. Ano yung pinangako o ano yung napag-usapan nila. Kasi sa talino po ng mga Duterte, imposible pong hindi shared leadership yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman